So, may mga balibalitang susugurin daw po ang Malacanang ngayon ng sobrang daming mga DDS. At ngayon mga sangkay, nabulabog po yung mga pulis. At ngayon, naglagay na po sila mga sangkay na mga harang na hindi mapapasok po mga sangkay yung Malacanang. Hello guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. At ito pag-usapan lamang po natin saglit, no? Kasi, ang mga pulis ngayon, mga sangkay, bagamat tinanggi nila, no, na mayroon pong katotohanan, na may pinaplano nga daw po itong nasabing malaking grupo, malaking puwersa ng mga DDS na tatrabahuin daw po ang paglusob sa Malacanang. Tinanggi nila yun eh. Matapos maglabas mga sangkay ng isang kilalang mamamahayag. Pero, ngayon mga sangkay, makikita po natin, ipapakita ko po sa inyo, na nagre-ready po yung mga pulis. Naglagay na po sila ng mga harang. At hindi po basta-basta mga harang, talagang matitindi po ito. Pag-uusapan po natin at alamin po natin ito mga sangkay. Bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so diretso po tayo mga sangkay. Ito po kasi, makikita po dito, ayan, napapaligiran pa rin ng mga konkretong harang at razor wire ang bukana ng Mendiola Peace Arc sa Maynila. Sa kabila ito ng mga impormasyon tungkol sa mga ikakasang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa June 12. Ayan mga sangkay, oh. Nakapwesto mga sangkay. So, just in case na kung ano man, nakaharang na po ito. Ayan. Ewan ko lang kung basta-basta pa po ito mapasok, mga sangkay. Kung ganito po kagrabe yung mga harang nila. Ayan, oh. So, ano mayroon? Kasi nakaraan, ito ang sinabi po ni Montulfo, eh. Ayon daw po sa kanyang Tweety Bird na nag-attend daw po sa meeting doon sa Camp Crame, ang agenda daw po pala mga sangkay, o mayroon daw pong agenda na isang plano na lulusubin daw po yung Malacanang, no? Ng grupo ni Sara Duterte ngayong June 12. At isasakto po yan mga sangkay sa Independence Day. Ngayon, eto na po mga sangkay, una nang nilinaw ng Philippine National Police na wala silang natatanggap na verified threats o mga banta sa naturang pagdiriwang. Pero ito mga sangkay, nakaharang na. Ibig sabihin, mukhang totoo. O mukhang mayroon po talagang katotohanan mga sangkay yung mga sinabing impormasyon na lulusubin yung Malacanang. Kasi hindi naman po nila gagawin to kung naniniwala sila na wala pong pinaplano. No? Yan, no? Sobrang dami po niyan. Okay, so ito yung video mga sangkay, tingnan po natin. Ito naman kuya, yung mga nakapulupot na yan, dun yan sa ginagawa. So pag natapos yung ginagawa na yan, balik uli yan dati. Tapos ito naman yung mga piniprepare natin na another layer of security kapag may mga namomonitor tayo dyan. So ito kasi yung isa sa mga ruta mga sangkay papunta sa Malacanang. So, tao, wala tayo. Tapos yung mga 5 pang gates, naglagay tayo ng tao. Regular at saka routinary inspection lang ito sa security ng seat of power. Nire-remind natin yung mga tao natin na protektahan ang executive branch of the government. O, ayan na.
protektahan ng executive branch. So walang iba yan mga sangkay, kundi sila PBBM, no, yung mga nasa Malacanang. Yun yung po proteksyonan nila mga sangkay. At ito nga po, makikita po natin na talagang naglagay na po sila dito ng barikada ng mga harang, no, para hindi po basta-basta mapasok. Let us respect, protect the duly constituted authorities of the government, the executive particularly, first and foremost, syempre ang ating presidente at sa mga department heads na Sir, nandito. ano pong na-receive nating information? Ang Philippine National Police po at ang Manila Police District, naka-prepare naman po tayo lagi. May mga contingency plan tayo. Ano man ang sitwasyon ay naka-prepare po ang inyong Manila Police District sa atas po ng ating Chief Philippine National Police. Pero may mga rally ba, sir, na magaganap? Iba-ibang grupo daw, sir? Halos araw-araw naman may rally po sa Manila, dito sa atin, sa Supreme Court, diyan sa DOJ, sa Liwasang Bonifacio, halos araw-araw na kokontrol naman po at na pinagbibigyan naman po ng leadership ng masabi yung mga sentimento ng nating mababayan kasi ano naman yan sanction naman yan ng Constitution na nakalagay doon, the right of the people to petition the government for redress of grievances. Right po yan. So, hindi po natin i-curtail yan. Ang sa atin lang, huwag umabot doon sa punto na magkasakitan kasi doon na natatapos yung exercise of or exercise of human rights. Dati pa rin na huwag magkasakitan, magprograma kayo dyan, may mga permit naman na ini-issue, may mga oras na itinakda dyan. Pero sa mga freedom parks naman dito sa Manila, ay siyempre wala namang kailangang permit dyan. Umaabot nga doon sa punto na nag-i-encamp na yung mga kababayan natin, particular dyan sa area ng Liwasang Bonifacio. Kung sa amin na lang, minomonitor namin, binabantayan namin na baka naman may humalo, magkagulo. Yun lang naman concern ng pulis. Pero hanggat gusto nila sa mga freedom parks, hindi natin sila binabawalan ihayag yung kanilang hinaing. Okay, so sa June 12, nung may magaganap daw, so tingnan po natin yan mga sangkay, no? Pero sana hindi na po umabot sa punto na magkaroon po ng sakitan, no? Kasi malaki ang ano daw po talaga, malaki ang protesta. Ewan ko mga sangkay kung sino po talaga nakadiskubre nito. Pero ang una pong nagsalita nito kasi, itong si Ramon Tulfo, matindi po ang Tweety Bird nito mga sangkay. So, ipagdasal po natin ang ating bansa. Masyadong magulo po yung mga nangyayari ngayon, ano? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.